Totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ayon kay Saldico sa kanyang Part 2 video expose, kinumpirma ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang mabibigat na pahayag ni Orly Gutesa, partikular ang umano'y paghahatid ng malimaletang pera sa Forbes Park at Malacanang para kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Saldico, hindi katang-isip ang mga salaysay ni Gutesa dahil mayroon umano siyang sariling record at mga taong saksi sa mga deliveries. Sa harap ng patuloy na eskandalo sa flood control korupsyon, ang kumpirmadong ito ni Ko ay tila nadagdag pa ng bigat sa mga aligasyon, lalo na't pangalan mismo ng Pangulo at dating Speaker ang muling lumulutang sa gitna ng umano'y 100 billion insertion at kickback scheme. Sa gitna ng nag-uumapaw na galit sa garapalang korupsyon, lalong humihigit ang sigaw ng taong bayan para sa mas malinaw, dokumentado at walang kinikilingang pagbusisi sa sinasabing hatid perang naganap sa pagitan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya naman ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, ikulong na ang dapat ikulong, wag puro imbestiga. Obvious na ayaw pa talaga hulihin. Hindi para sa inyo ang perang yan, para yan sa edukasyon, kalusugan at paginhawahin ang buhay ng mga Pilipino. Nakakalungkot na ang mga ganit na politiko ay ginawang gatasan ang pera ng bayan, ang kakapal ng mga mukha nyo. Sasabihin na naman nilang AI yan at marami pa ring tanga ang naniniwala kay Kawatan BBM at Kawatan Buhaya Tambaloslos Romualdez. At narito, panuorin pa natin ang full video. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President, basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente
Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Pakinggan pa natin itong isang reaction bago tayo, kasi tawan-tawa ako dito. Grabe. As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. Yan. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yun? Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Ayan. So, eto na nga, isa sa mga reaction ay eto pong si Pinky. Etong si Ping Lacson. Ping Lacson, alam mo, kahit pilit ninyong, sabi nga ni Marcoleta, anong drama ba yan? Yung pag-alis-alis mo pa sa Blue Ribbon, tapos babalik ka rin naman pala. Tapos, di ba, meron pang balita na supposedly mag-zoom etong si Zaldico, tapos biglang nawala. Sabihin, biglang hindi na daw kasi bla bla bla. So naglabas na lang si Zaldico ng kanyang statement. Hindi, kasi ito kanina, during the Senate, marami silang gustong pasabugin. Yung lalo na doon kay Alcantara. Ang dami nilang gustong pasabugin. Kaya lang, sabog na sabog sa social media yung statement ni Zaldico. So naging walang kwenta yung Blue Ribbon kanina. After, tinanong siya kung anong, hindi nga tinanong yung mga topic doon kanina sa loob ng Blue Ribbon, ang tinanong kay Zaldico eh. So ito, pinipilit na naman nilang walang kwenta daw yung dahil hindi daw under oath, under ganyan-ganyan. Alam mo, step by step yan sa tingin ko. Sa tingin ko, pag kinasuhan ninyo si Zaldico, kasi based doon sa interview ng lawyer ni Zaldico, mukhang magkakaso rin sila. Kakasuhan din nila yung dapat kasuhan. Yun ang parang basa ko doon sa sinabi ng lawyer ni Zaldico. Nakita ko yun. Tapos, halatang halata na tila inililigtas mo etong bata mo. Si Romualdez. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects, hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Hala, parang hindi abogado. Kailangan daw humarap sa notaryo publiko para mapatunayan yung kanyang akusasyon. It doesn't prove ng isang notaryo, ibig sabihin totoo na. Ang dali-daling pumunta sa totoong notaryo Pupunta ka lang doon, papanotaryo mo, ito statement ko. Ano tatanong ng abogado? Totoo ba yan? Imbestigahan natin yan. Alamin nga natin kung totoo yan. Ano ba yan? Tingnan ko. Sandali, mali ata yung sinabi mo dito Bakit? Ganito ba to? Paano mo nasabing inutusan ka? Ganito na nga ang notaryo. Saan ka nang galing? Dapat ma-disbar yung mga ganito. Para daw masabing makatotohanan yung kanyang kailangan ng notaryo. Pambihirang buhay Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin yan Noon pa. Ang kontrata ba, kailangan notaryado para maging legit? Hindi naman lagi It's not really necessary. It's a good advance lang. Ang notaryo para bagang
para lang masabi na ikaw talaga nagsulat niyan. Hindi ibig sabihin, yung sinulat mo tama. O yung kontratang pinirmahan mo tama. Hindi, yun lang para lang mabawasan na yung mga procedures sa korte. But it doesn't prove that it's true. Ate naman, ewan ko sa'yo, abogado ka ba? Te, abogado ka ba, te? Yung totoo, abogado ka ba, te? Dahil mismo sa kanya mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former Alam mo, congressman? mahina rin yung media, no? Sana sinuplak yan eh. What do you mean? Anong inconsistency? Asan yung inconsistency doon? Kaya lang, wala eh. Yung mga media dyan, wala naman. Media-medyahan lang. Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Dapat niyang patunayan ng banta sa kanya? May gali. So, yung pagbabanta, may resibo? Pagbabantaan ka ng isang tao, kailangan mo may resibo? Hindi, ano yun eh. Kung meron kang intel na meron siya yung may plano isang tao, pakipirmahan nga itong intel ko ito. Pirmahan mo nga itong intel. Sige na, sige na. Oh, binabantaan mo ko eh. Pirmahan mo nga ito. Mapag-alaman ko eh. Para naman patunayan ko sa taong bayan na meron akong intel na papapatay ako. Ganun ba, te? Sumasakit talaga ulo ko dito. Pabili nga ako dyan ng ano ba yun? Ano bang mga gamot dyan sa sakit sa ulo? Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po akong masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. Sa maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ako na sasagot sa'yo. Ako na sasagot sa'yo. Ebidensya? Tingnan mo na itsura ni Zaldico ngayon. Ayan palang ebidensya na yan eh. That's a physical evidence. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, your money can buy you a bed but not a sleep. Your money can buy you a house but not a home. Kita nyo itsura niya ngayon? Diba parang nag-intermittent fasting ng mga 5 taon? Nakita nyo? Halatang stress na. Anong motibo? Eh siya yung tinuturo eh. Lahat siya. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nga sinasabi ito bago ko pa ito makita itong video ni Zaldico, sabi ko talaga sa sarili ko, at saka sa mga nagtatanong sa akin kung uuwi pa daw si Zaldico, tingnan ninyo kasi ang konsensya, uusigin ka niyan. Lalo na pag mag-isa ka na, matutulog ka na. Mag-isa ka. Alam niyo ba kung bakit ang tao kailangan matulog? Aside from physical reasons, kailangan mo mag-rejuvenate, kailangan mo magkaroon ng pahinga, ng rest. Aside from that, talagang you would be doon ka lang matatahimik. Doon ka lang mapapag-isip. Doon mo, kaya nga hindi nyo ba napansin? Ito this is a logic na, isipin nyo, this is a wisdom from the scripture. Di ba naalala nyo si Jacob nung pagod? Di ba? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatulog. Aside from physical, meron din po yun pagdating sa emotions. Meron din po yan pagdating sa kaluluwa. Kaya ang tao para bagang inalaw o para hindi pala inalaw. Bakit kinailangan ng tao matulog? Kasi diyan magkakaroon ka ng pag-iisip eh. Pag gising ka kasi, pwede mong tapalan niya ng party-party, inom-inom, droga-droga, babae, para masaya, para lahat. Pero mapapagod ka eventually. And you have to sleep.
And during that time that you're about to sleep, diyan mo mauunawaan kung asan ka na. Diyan mo makikita kung asan ang state ng kaluluwa mo. Diyan ka mapapaisip. At diyan din pumapasok ang mga guilt factor, mga konsensya mo. Diyan mo na. Diyan mo na makikita. Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman, hindi porket mayaman yan sa tingin nyo nakakaroon ng rest yan. That is something na very, very hard. Kaya nga alam nyo, yan ang unang ginawa at sinabi ng Panginoon sa atin. Pag ako ang nasa puso nyo, you would have peace. No matter what is happening in this world, you would have peace. Hindi ka kasi aalisin ng Diyos doon sa sitwasyon mong yun eh. Pero meron kang peace. Yan ang isang bagay na hindi makukuha ng taong nagkakasala. Peace. So anong ibig sabihin nito? Simple lang madam. The reason why I think kaya siya nagsalita na ay binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Binabagabag na rin siya ng kaluluwa niya. At the same time, hindi niya matiis na ako lang. Ako lang ba ang babansagan na corrupt? Na i-equate sa word na corruption? Na i-equate sa flood control project? Hindi ako papayag. Yun ang dahilan niya, malamang, aking opinion lamang, kaya siya nakapagsalita. Kaya siya nagsalita na. Hindi tama to. Kaya tinan nyo, stress na stress yung mama, oh. Walang ano. I don't think nag-exercise siya, no? Kaya nagda-diet siya. Kaya pumayat siya ng ganyan. Hindi, stress yan. Out of stress. Babagsak talaga yung katawan niya. Tinan mo si Romualdez, pumayat din. Pareho sila. Nung nag-uusap pa sila noon, nasaya-saya nila, nakangiti, ang bobotsog nila. Ngayon, ganyan na. Stress. Sabi ko nga sa inyo hindi natutulog ang Diyos. Kung sa tingin ninyo, wala nang solusyon sa buhay na ito, lalo na sa Pilipinas, wag ho tayo Dahil lahat po yan natutulog. Lahat po yan babagabag ng konsensya nila. Lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, mapapaisip yan one way or another. Maaano yan ng kanilang konsensya. And I think that's what happened with Zaldico. Kaya siya nagsalita. Sandali, kailangan ko nang ilabas to Ngayon, sigurado ako 100%, I'm really sure na nailabas niya na yung nalalaman niya. Ay kahit pa paano, makakatulog na siya na maayos. Kasi nalaman na ng taong bayan kung ano talaga nangyari. Again hindi ko sinasabing walang kasalanan si Zaldico. That's not my point. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang punto ko lang dito, yan ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Gusto niya nang ma-release Sabi nga nung kanta, please release me, let me go. Gago! Ganyan Diba pag may problema ka, anong isang ang solusyon sa iyong problema? Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-solo. Kumausap ka ng matinong kaibigan mo, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo para mailabas mo. Ganyan ang ginawa ni Zaldico, inilabas niya. Ito, ganito talaga yan, ipak. Anong? Is it 100% the truth? Maybe not. Maybe, binawasan niya yung para sa kanya. Pero, sigurado ko, para ma-release siya, sinabi niya ang karamihan ng katotohanan doon. Ganun lang kasimple yun, madam. Hirap bang tanggapin? Kailan ka kaya magigising sa konsensya mo? Kung kami po ang tatanungin nyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Alam namin! Most probably, para namin. itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Meron. Yun ang pinaka-basic. Meron! Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Wow! Hindi. Gago! Ito ang klase ng taong nagbubulag-bulagan. Madam, mas nagalit kay Zaldico? I don't think so. May galit pa rin ako. Kasi kasangko talaga siya. Kasama sa tingin ko lalo na sa pag-amin niyang to. Kasi baaring hindi siya nagnakaw pero pinayagan niya. Pinayagan niya insertion o inamin niya. So hindi nababawasan yun. Pero kahit pa paano, dito, sa totoo lang, mas pag titingnan niyo sa social media,
Medyo pinuri na nga siya. Medyo inaano na. Hindi man bayani, pero kahit papaano, natuwa ang mga tao dahil finally, kahit nga yung mga basketball player, nakita ko lang mga basketball player, nagko-komento na rin at sinasabing, si Marcos, alam mo yun, natuwa ang tao kasi finally, who the fuck, eto na lang who the fuck maniniwala na si Zaldico lang ang may kasalanan dito? Sige nga ho. Sinong nasa tamang pag-iisip na kaya lahat ni Zaldico to? Party list congressman? Siya lang ang nagnakaw lahat nito? Ganon? I don't think so. Ngayon, mas naliwanagan na tao. Kaya pala niya nagawa yun. Yun ang nasa isip ng tao ngayon. Kaya niya pala kayang gawin yun. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Remember hindi po ako nagsabi nito. Yung mga nag-akusa sa kanya. O lalo na yung mga congressman dyan, na isang congressman dyan na ngayon pinipilit iligtas si Marcos. Diba? Bilyon. Mantakin mo yun. Bilyon. But at least ngayon, we are really seeing it. Kaya naman pala niya kaya. Kaya naman pala siya nakalusot. Kaya naman pala, kasi mantakin mo yung sinasabi pa lang ni Tiangco, na insertion, yun yung sinasabi nila yung nagpa-park. Sabihin nagpa-park, insertion muna natin, project dito, 50 billion. Lagay ko sa distrito mo. Park ang tawag doon. Pero yung sagasa, hindi mo nasasabihan yung congressman. Bahala ka, basta maglalagay ako ng budget dyan. Kukunin ko yan. Diba yan yung sinabi ni Tiangco? Magiging malakas ba ang loob mo na ganyan? Kung isa ka lang, nobody? A representative of a party list? Sa totoo, alam naman ng tao yan sa Congress sa House. Pag representative ka lang ng party list, medyo nandun ka sa tabi Pero ikaw, representative ka ng party list, sasagasa ka? Sasagasa mo ibang mga congressman, ako maglalagay ang pera dyan, maglalagay ako dito, maglalagay ang project. Walang iimik sa inyo, putang ina nyo. Ganon ganon ang nangyari. According sa kwento ni Tiangco, according kay Tiangco, sumagasa ng kung ano-anong congressman. Kung ikaw congressman na taga-district na yun, sandali, bakit ako may project ditong 100 million? Sino naglagay nito? Si Zaldico. Putak, sino yan? Ganon? Papalag ka? Hindi ka papalag kung alam mong, hindi lang si Zaldico nagpalagay dyan. May boss yan. At sino boss niyan? Yung tinuro ni Zaldico, si Speaker at si Marcos. Palag ka? Papalag ka ngayon? Sige, bilang congressman, nagpark ka ng project dyan o nagsagasa ka ng project dyan, papalag ka? Kay Marcos at saka kay Romualdez? Gusto mong mayari? Makomili ka? Ngayon kasi yun ang laban ngayon komilik Tanggal ka dyan. Nagigets niyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple. Walang maniniwala na si Romualdez, si Zaldico lang ito. Tanga na lang ang maniwala. Ewan ko, dito sa mga to, nagtatanga-tanga, talaga sadyang tanga. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, explain ko na, huwag kayong paulit-ulit dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron dong event. So wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po natin... Panic mode! Magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin. Hindi sila nag-panic mode. Sabi nga niya, papunta na nga tayo doon, diba, sa Intramuros. Hindi tayo nagpa-panic mode. Kaya nga tayo nagkaroon ng press con Siya mismo, sumuplak sa sarili niya. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Zaldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari... May plano ka ba kay Zaldico? Ba't gusto mo umuwi? Hindi. Sinabi na nga ni Zaldico, may papatay sa kanya. Ba't mo pinauuwi? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako Madam Claire, sabi nga ni Zaldico, may plano ng papatay siya. Lalo na sa sinabi niya ngayon. Tapos, gusto mo siyang pauwiin. Bakit? Anong meron? Ba't mo gustong pauwiin? Ngayon yun na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN.
Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Duterte! Gago! Duterte na naman na may kasalanan yan! May naiisip ba ako? Ewan ko sa'yo, para kang tanga sumagot. May naisip ba ako? Sagutin mo na lang! Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists? Destabilizers? Ayan yun. Yan na. Duterte na yun. Yan yung lagi niya sinasabi ng obstructionist si BP Sara Duterte. Ayaw lang niyang banggitin yung pangalan. Takot siguro. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po ito dapat natin natulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricela, ni second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ang economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Yan na naman! Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Duterte na naman! Gago! Duterte na naman! Hanak ka ng wedding talaga, oo. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat ng nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging... Alam mo, sa totoo lang itong babaeng to, sigurado ako kaya ito inilagay dyan. Para, feeling ko lang yung talaga, ang description niya, i-troll mo ang mga Duterte. Awayin mo ang Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte. Yan ang trabaho mo. Hindi ka spokesperson, ang trabaho mo, basher ka, kasi sa'yo kukuha ng mga topic yung mga tatanga-tangang loyalista ang vlogger.